Maagang dumating si Cedric sa campus isang araw. Bitbit ang kanyang backpack. Nakasuot ng salamin na makapalang lens, moreno, at may mahabang buhok na halos natatakpan na ang kanyang mga mata. Tahimik siyang naglakad papunta sa library para mag-aral. Isa siyang masipag at matalinong estudyante. Ngunit madalas siyang tampuhan ng biro dahil sa kanyang porma. Bagamat matangkad at may taglay na talino, hindi naman napapansin ng karamihan ang kanyang mabubuting katangian dahil sa kanyang anyo. Pagpasok niya sa library, naghanap siya ng libro para sa kanyang research. Habang pinagmamasdan ng nakapilang libro sa istante, napahinto siya nang makita si Tyla, ang pinakamagandang dalaga sa kanilang campus. Kilala si Tyla hindi lamang dahil sa kanyang ganda, kung hindi pati na rin sa kanyang pagiging sikat. Maraming lalaki ang nahuhumaling sa kanya, pero medyo may pagkamaarte ito. Biglang tumingin si Tyla sa direksyon ni Cedric at ngumiti. Halos mapalundag naman si Cedric dahil sa kaba at pagkataranta. Agad niyang iniayos ang kanyang salamin at nagkunwaring may hinahanap. Hindi niya alam kung bakit ngumiti sa kanya ang dalaga. Hindi niya na ito nilingon ulit pa, ngunit ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nang makita niya ang librong kailangan niya, naglakad na siya papunta sa isang bakanting mesa. Ngunit laking gulat niya na lamang nang mapansin na ang mesa sa tapat niya ay inuupuan ni Tyla at ng mga kaibigan nito. Lumingon si Tyla sa kanya at muling umiti. Bigla niyang narinig ang bulungan ng mga kaibigan nito. Kasabay ng kanilang mahihinang tawa. Nahihiya si Cedric, pero pilit niyang hindi pinansin ang mga ito at nagpatuloy na lamang sa pagbabasa. Matapos ang ilang oras, tumayo na si Cedric para pumunta sa kanyang unang klase. Habang naglalakad palabas ng library, may tumawag sa kanyang pangalan. Cedric! Cedric, hintay! Tawag ni Tyla. Hawak ang isang libro habang nakangiti. Nagulat naman si Cedric at lumingon. Ako ba? Ako ba ang tinatawag mo? Gulat na tanong ng binata. Nakangiting tumango naman si Tyla, kaya't mas lalong nagulat ang binata. Kilala mo pala ako? Tanong niya, habang tinuturo ang sarili. Para kasing isang panaginip lamang ang pinapansin siya ng isang sikat at napakagandang babae sa kanilang campus. Oo naman, isa ka kaya sa pinakamatalinong estudyante sa campus na to. Ngiting sabi ni Tyla, kaya laking gulat na lamang ni Cedric. Hindi na nagsalita pa si Cedric at halata pa rin ang pagkagulat. Kaya naman ipinagpatuloy na ni Tyla ang kanyang salita. Ano kasi, pwede ba tayong sabay mag-lunch mamaya? Tanong ni Tyla, halatang nahihiya ngunit may tiwala sa kanyang sinabi. Halos tumigil ang mundo ni Cedric. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero, okay lang naman kung ayaw mo. Nananaginip lang pa siya. Nakita niyang naghintay si Tyla ng sagot. Kaya dali-dali siyang nagsalita. Oo, sige. Nauutal niyang sagot. Lumapad ang ngiti ni Tyla. Talaga ba? Yay! Salamat ah. Kita tayo sa kantin mamaya ah. See you, Cedric. Tumango si Cedric habang pinapanood ang dalagang naglalakad papalayo. Hindi niya tuloy mapigilang mapaisip. Bakit kaya ako pinansin ni Tyla? Noon naman ay kahit lingon ay hindi niya ginagawa sa akin. Pagsapit ng lunch break, pumunta si Cedric sa kantin. Habang naghahanap ng mauupuan, iniisip niyang baka niloloko lamang siya ni Tyla. Kaya't bumili na lamang siya ng pagkain at humanap ng bakanting lugar. Matapos makabili ng ulam, ay nagsimula na siyang maghanap ng bakanting upuan nang bigla na lamang may tumapik sa kanyang balikat. Cedric! Masayang bati ni Tyla. Kakain ka na? Di ba sabi ko sa'yo kanina isabay tayong kumain? Nakangusong sabi ni Tyla na para bang nagtatampo kay Cedric. Nagulat naman si Cedric at ito ay napalingon. Akala ko kasi, hindi ka na darating. Sabi niya, halatang nahihiya rito. Natawa naman si Tyla. Ano ka ba? Siyempre darating ako no?
Tara na, hanap tayo ng upuan. Naghanap nga sila ng mesa at sabay na naupo. Napili nilang umupo sa tabi ng bintana kung saan ay may magandang view. Dahil kitang-kita ang ganda ng kanilang school ground. Habang kumakain, tahimik lamang si Cedric. Pero hindi niya maiwasang mapansin ang madalas na pagsulyap ni Tyla sa kanya. Alam mo, Cedric, Biglang sabi ni Tyla. matagal na kitang napapansin. Ang galing mo kasi sa klase eh. Sobrang sipag mo pa. Namula naman si Cedric. Thank you. Mahina niyang sagot. Ngumiti si Tyla. Bakit parang mahihain ka ata? Ang ganda naman pala ng boses mo. Dapat mas madalas kang magsalita. Hindi alam ni Cedric kung ano ang sasabihin sa oras na ito dahil napuno na siya ng compliments ng dalaga. Kaya yumuko na lamang siya at nagpatuloy na sa pagkain. Maya-maya ay nagsalita ulit si Tyla. Cedric? Tawag ni Tyla sa kanya, kaya't napalingon siyang muli rito. Ano yun? Tanong niya sa dalaga. Ano kasi? Gusto ko lang namang malaman kung may girlfriend ka na ba? Tanong nito. Puno ng kuryosidad. Napatingin naman si Cedric sa kanya. Halatang nagulat sa tanong niya. Wala. Sagot niya. Wala namang magkakagusto sa itsura ko eh. Hindi naman ako gwapo, kaya't imposible na may magkagusto sa akin. Biglang umiti si Tyla, na para bang kinikilig. Bakit ka nakangiti? Tanong ni Cedric, halatang naguguluhan. Wala, masaya lang ako. Sagot ni Tyla, habang ito ay nakayuko. Kasi, ibig sabihin ay may pag-asa pa ako sa'yo. Natigilan si Cedric sa sinabi ng dalaga. Hindi niya alam kung ano ang ire-react. Parang nananaginip lamang siya sa mga nangyayari. Anong ibig mong sabihin, Tyla? Tanong niya, puno ng kaba sa boses. Yumuko si Tyla at halata na rin ang pamumula sa mukha. Gusto kita, Cedric. Matagal na kasi kitang gustong pansinin at gusto kitang makausap noon pa man. Gusto ko rin sanang pansinin mo ako. Alam ko namang sobrang mahihain kang tao at napak-private mo. Kaya naman ngayon ay nilakasan ko na lamang talaga ang loob ko at ako na mismo ang nag-first move sa'yo. Hindi mo ba napapansin, Cedric? Gusto kita. Kaya nga kita inimbitahang mag-lunch eh. Natatawang sabi pa ng dalaga. Hindi naman makapaniwala si Cedric. Ang akala niyang simpleng araw sa library ay naging simula pa pala ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagong kabanata sa kanyang buhay, kasama ang dalagang minsan ay pinangarap lang niya. At tanging pagsulyap na lamang ang nagagawa niya. Hindi niya ito mahahawakan o makakausap man lamang. Kaya naman ngayon, hindi siya makapaniwala na ang dalaga mismo ang lumapit sa kanya at ito pa mismo ang nagsabi sa tunay nitong nararamdaman. Para bang isang panaginip na ayaw na ni Cedric na magising pa. Mula nga noong araw na yon, ay madalas nang lumalapit si Tyla sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero tila ba hinahatak siya ng isang bagay papunta sa binata. Hindi pa rin alam ni Cedric kung papaanong harapin ang sinabi ni Tyla sa kanya noong nasa kantin sila. Ngunit ang paglapit ng dalaga ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Cedric, sabay ka na sa akin kumain ha? Wika ni Tyla habang ito ay nakangiti. Sige. Nahihiya niyang tugon. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng atensyon, lalo na mula sa isang kagaya ni Tyla. Palagi lamang kasi siyang pinagtatawanan, binubuli, at mababa ang tingin ng mga tao sa kanya. Kahit kilala naman siya bilang matalinong estudyante dito sa kanilang campus. Ngunit dahil kay Tyla, ay unti-unti niyang binabaliwala ang iisipin ng ibang tao patungkol sa kanya. Madalas na silang magkasama, sabay sa pagkain, sabay sa pag-aaral, at napapansin na rin ni Cedric na hindi lamang simpleng pakikisama ang ipinapakita ng dalaga. Ngunit kahit ganito, hindi maiwasan ni Cedric na mag-alala sa mga mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid nila. Huwag mo na silang pansinin. Ani ni Tyla nang mapansin ang alalahanin sa mukha ni Cedric. Ang mahalaga ay totoo tayo sa isa't isa. Masaya ka at masaya ako. Napangiti na lamang si Cedric sa sinabi ng dalaga sa kanya at tumango.
Unti-unting naging malapit ang dalawa. Natutunan ni Cedric na tumawang muli at si Tyla naman ay naging mas bukas sa kanyang nararamdaman. Isang araw matapos ang huling klase ni Cedric, napansin niyang mag-isa si Tyla sa library. "Tyla, anong ginagawa mo dito?" Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit. Napatingala si Tyla at ngumiti. Cedric, tapos na ba ang klase mo? Tumango ang binata. "Oo, kakatapos lang. Ikaw ba? Mukhang nahihirapan ka." Oo nga eh, calculus to. Parang hindi ko kaya. Sagot ng dalaga habang napapailing. "Tignan ko nga." Alok ni Cedric. Tahimik na iniabot ni Tyla ang papel. Tinitigan ng binata ang problema at nagsimulang magsulat. Tahimik na pinanood siya ni Tyla. Pagkalipas ng ilang minuto, tapos na si Cedric. "Ayan, ganito lang yan," paliwanag niya, habang dahan-dahang ine-explain ng mga hakbang. Ang galing mo talaga, Cedric. Wika ni Tyla, na may halong paghanga. Ang dali lang palang intindihin kapag ikaw ang nagtuturo. Namula naman si Cedric at umiwas ng tingin. Ay, hindi naman. Simple lang naman talaga to." Ang cute mo talaga kapag nahihiya. Namumula ka. Biro ni Tyla habang ito ay tumatawa. Napahawak si Cedric sa batok niya. Pilit na itinatago ang pagkapula ng kanyang mukha. Ngunit kahit nahihiya, ramdam niya ang kasiyahan na dulot ng pagiging malapit kay Tyla. Dahil dito, madalas nang ginagawa ni Cedric ang mga assignment at schoolworks ni Tyla, kaya hindi na siya humingi ng tulong. Isang araw, sinabi ni Tyla kay Cedric na birthday nito. Ha? Birthday mo? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Tanong ni Tyla, tila nagtataka. "Pasensya na, Tyla. Wala naman kasi akong plano. Hindi naman kami nagdiriwang sa bahay." Sagot ng binata na may halong hiya. Hindi pwede yan. Ako na ang bahala. Sabi ni Tyla na merong kumpiyansa. Sumama ka sa akin. Mag-celebrate tayo. "Wag na. Sayang ang pera." Tanggi ni Cedric. Huwag ka nang tumanggi, Cedric. Gusto ko lang na maging espesyal ang araw na to para sa'yo. Sagot ni Tyla habang hinahatak siya papunta sa isang restaurant. Pagdating nila sa restaurant, hindi maiwasan ni Cedric na mahiya. "Tyla, sigurado ka ba dito? Mukhang mahal ang pagkain dito." Huwag kang mag-alala. Sagot kong lahat yan. Gusto kong maging masaya ka ngayon. Tugon ng dalaga na may ngiti sa labi. Habang naghihintay ng pagkain, dumating ang mga waiter na may dalang cake. Kasunod nito, sabay-sabay na nga nilang kinantahan si Cedric ng happy birthday. Napangiti ang binata, kahit halatang nahihiya. Matapos ang kanta, ay nilapit na kay Cedric ang cake. Mag-wish ka na. Sabi ni Tyla na may ningning sa mga mata. Napaisip si Cedric bago pumikit. Sana tumagal ang pagkakaibigan namin ni Tyla. Bulong niya sa sarili bago inihipan ng kandila. Nagpalakpakan ng lahat at dumating na rin ang kanilang pagkain. "Salamat, Tyla. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito," sabi ni Cedric habang nakatingin sa dalaga. Wala yun, Cedric. Karapat-dapat kang maging masaya. Tugon ni Tyla. Masaya silang kumakain at nag-uusap. Ngunit biglang dumating si Christian, ang sikat na basketball player sa kanilang campus, kasama ang mga kaibigan ni Tyla. Napakayom ang mga kamawan ni Christian at diretsong lumapit sa pwesto ni Tyla at Cedric. Agad namang tumayo ang dalaga sa gulat. "Anong ginagawa mo dito kasama yan?" Tanong nito na puno ng galit. Christian, kalma ka lang. Birthday ni Cedric kaya sinamahan ko siya. Paliwanag ni Tyla habang sinusubukang pakalmahin ng binata. "Birthday? Hindi kasama sa plano yan. Bakit mo siya sinasamahan?" Sigaw ni Christian. "Plano?" Tanong ni Cedric na tila naguguluhan. Lumapit si Christian kay Cedric at sinabing, "Cedric, laro lang to. Dare lang nalapitan ni Tyla ang tulad mo. Gusto lang naming makita kung hanggang saan mo siya kayang paniwalaan. At isa pa, ginagamit ka lang niya para ikaw ang gumawa ng mga schoolworks niya at pati na rin mga assignments. Hindi mo ba alam na ako ang boyfriend ni Tyla at hindi niya ako ipagpapalit sa isang katulad mo lang?"
Napahinto si Cedric. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tyla, totoo ba? Tanong niya, ngunit hindi sumagot ang dalaga. Umiiyak na lamang itong nakatingin sa kanya. Christian, tama na. Hindi mo kailangang sabihin yan. Pakiusap ni Tyla. Kailangan niyang malaman ng totoo, sagot ni Christian, bago hinila si Tyla palabas ng restaurant. Sumunod ang mga kaibigan ni Tyla. Naiwan si Cedric na tulala at mag-isa. Nagulat ang mga tao sa paligid at napansin ni Cedric ang kanilang mga tingin. Agad niyang tinawagan ang waiter. Bakit take out na lamang ang mga pagkain? Dadalhin ko sa bahay. Mahina niyang sabi. Pag-uwi niya, masayang sinalubong ng kanyang mga kapatid ang pagkain. Ngunit si Cedric, dumiretso sa kanyang kwarto. Sa wakas bumuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Umiyak siya ng umiyak. Pakaramdam niya'y trinaydor siya, niloko, at pinaglaruan. Napakasakit para sa kanya na malaman na ang taong akala niya'y nagmamalasakit ay isa palang kasabwat sa laro ng iba. Bakit ganito? Ano bang kasalanan ko? Pulong niya sa sarili habang pilit na pinipigil ang hikbi. Habang nakahiga, binalikan niya ang masasayang alaala nila ni Tyla. Pero ngayon, lahat ng iyon ay tila kasinungalingan lamang. Sa kabila ng lahat, kahit masakit, umaasa pa rin siya na totoo ang kahit kakaunting bahagi ng kanilang pagkakaibigan. Totoo ba kahit papaano, Tyla? Tanong niya sa sarili, kahit alam niyang wala itong sagot. Ito na ang isa sa pinakamasakit na naranasan niya sa kanyang buhay. Simula ng araw na yon, hindi na nakita pa ni Cedric si Tyla. Parang naglahong parang bula ang dalaga, na tila ba sinigya talagang umiwas sa kanya. Ang mas masakit pa, kumalat sa buong eskwelahan ng katotohanan na ginamit lang pala siya ni Tyla, na isa lamang biro ang lahat, isang dare ng mga kaibigan nito. Narinig mo na ba? Ginagamit lang daw si Cedric ni Tyla. Bulong ng isang estudyante habang dumaraan si Cedric sa pasilyo. Oo nga, ang tanga naman niya para magpapaniwala. Kahit ako hindi ako naniniwala na magkakagusto ang isang katulad ni Tyla sa kanya eh. Maganda si Tyla at sikat, tapos siya ay nerd. Assuming lang talaga yan. Sagot naman ng isa, sabay tawa. Kahit saan siya magpunta, naririnig niya ang mga mapanirang salita. Katulad na lamang ng salitang bobo, tanga, walang kwenta, at iba pang masasakit na salita, ang paulit-ulit na tumatagos sa kanya. Para bang mas lalong naging miserable ang buhay niya bilang estudyante sa campus na ito. Pero kahit ganoon, ay nanatiling matatag si Cedric. Hindi niya hinayaang sirain ang sitwasyon ng kanyang pag-aaral. At sa halip, ginamit niya ito bilang lakas upang magpursige pa. Isang araw, pag-isa siyang kumakain sa kantin nang mapansin niyang pumasok sina Christian at Tyla. Magkaharutan ng dalawa at nakaakbay pa si Christian kay Tyla. Nang makita siya ni Tyla, agad itong umiwas ng tingin at yumuko na para bang nahihiya sa kanya. Samantalang si Christian ay ngumiti ng malawak na para bang inaasar siya. Pare, tignan mo si Cedric oh, mukhang kawawa pa rin, ani ni Christian na may mapanuyang ngiti. Habang mas lalo pang inakbayan si Tyla. Huwag mo na lang siyang pansinin, Christian. May inang sabi ni Tyla, halatang nahihiya. Napabuntong hininga na lamang si Cedric at umiwas ng tingin. Sa halip na patulan ng pang-asar, itinuloy na lamang niyang pagkain at iniwasan ng drama. Pagkatapos kumain, nagtungo siya sa library para mag-aral para sa kanilang final exam. Alam niyang hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang kinabukasan dahil lamang sa sakit na karanasan. Lumipas ang oras, natapos na rin ang klase ni Cedric. Naglalakad siya pauwi nang bigla niyang marinig ang pamilyar na boses. Cedric! Nilingon niya ito at nakita si Tyla na nakayuko. Halatang kinakabahan. Tatakbo na sana siya papalayo nang hawakan ni Tyla ang kanyang braso. Sandali lang, Cedric. Kailangan kitang makausap. Pakiusap ng dalaga. Tumigil si Cedric at hinarap ito, pero wala siyang sinabing kahit na isang salita. Sorry. Mainang sabi ni Tyla habang patuloy na nakayuko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan,
Pero nagsisisi ako. Lahat ng nangyari, lahat ng ginawa ko, mali yun. Ginamit lang talaga kita. Totoo yun pero... Tama na. Malamig na sagot ni Cedric na para bang wala nang pakialam. Ngunit hindi tumigil si Tyla. Bigla itong napaiyak at paulit-ulit na humingi ng tawad. Please Cedric, hindi ko sinasadya. Napakatanga ko para gawin yon. Alam kong nasaktan kita, pero nagsisisi ako. Hindi ko alam kung paanong papawiin ang lahat ng yon. Pero sana mapatawad mo ako, Cedric. Bahagyang natawa si Cedric, pero halatang may kirot sa kanyang boses. Patawarin? Hindi ganun kadali, Tyla. Sabi niya, pilit na nilalabanan ng sariling damdamin. Alam mo ba, kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko dahil sa ginawa mo? Pero salamat ah. Nagulat si Tyla. Ha? Salamat? Bakit? Salamat kasi kahit fake ang lahat ng pinakita mong kabutihan sa akin. Kahit sandali lang, naranasan ko ang maging masaya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Cedric bago siya tumalikod at iniwanan si Tyla. Tulala at umiiyak. 10 taon makalipas, isang matagumpay na CEO na ngayon si Cedric. Nakapagtapos siya ng pag-aaral na may mataas na karangalan at itinayo ang isang kilalang kumpanya na gumagawa ng mga sikat na produkto sa Pilipinas. Hindi na siya ang dating Cedric na mahihain, nerd at laging inaapi. Sa halip, isa na siya ngayong gwapo, matipuno at respetadong negosyante. Marami ring mga kababaihang baliw na baliw sa kanyang kagwapuhan dahil mas naaninag na ngayon ang maamo niyang mukha, matangos na ilong at makinis na balat. Isang gabi, abala siya sa kanyang opisina nang matapos ang kanyang trabaho. Huminga siya ng malalim at tinanggal ang kanyang necktie at pati na rin ang kanyang salamin. Lumabas siya ng gusali, sinalubong ng mga pagbati mula sa kanyang mga empleyado. Ingat po kayo pag-uwi, sir. Good night, Sir Cedric. Sabi ng isa. Good night. Sagot niya, sabay ngiti. Nang makalabas sa gusali, ay tumambad sa kanya ang kanyang magarang sports car at pumasok dito. Huminga siya ng malalim bago niya ito sinimulang paandarin. Pag-uwi niya sa kanilang malaking bahay, sinalubong siya ng kanyang kasambahay na siyang nagbukas ng kanilang malaking gate upang makapasok ang kotse ni Cedric. Agad namang nagpasalamat ang binata at ngumiti. Nang makapasok sa bahay, ay agad siyang sinalubong ng sorpresa. Happy birthday, Kuya Cedric! Masayang bati ng kanyang mga kapatid at pati na rin ng kanyang ina. Sabay sabog ng party poppers. Napangiti si Cedric. Ano ba kayo, ma? Hindi naman kailangan ito. Biro niya. Pero halata sa mukha niya ang tuwa. Habang nagdiriwang, naalala niya ang dating hirap ng kanilang pamilya. Dati hindi nila kayang magdiwang ng kahit na anong okasyon dahil wala silang pera para magdiwang at pati na rin maghanda. Pero ngayon, natupad na ang kanyang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Isang araw, abala si Cedric sa kanyang opisina nang kumatok si Pablo, ang head ng HR department. Sir, narito na po ang mga record ng mga bagong aplikante, sabi ni Pablo habang iniabot ang folder. Salamat, Pablo. Ilagay mo na lamang dito, sagot ni Cedric. Mga reserve applicant na po yan. Karamihan po dyan, sir, ay nagustuhan na namin at naghihintay na lamang po kami ng plano nyo. Paliwanag pa ni Pablo, kaya tumango si Cedric. Nagpaalam naman si Pablo bago ito lumabas sa opisina. Isa-isang tinignan ni Cedric ang mga resume hanggang sa may isang pamilyar na pangalan ang umagaw ng kanyang pansin. Tyla Hermania. Nanigas siya nang makita ang pangalan at pati na rin ang mukha nito sa profile picture. Ito nga ang Talia na kilala niya. Nag-a-apply siya? Tanong ni Cedric sa sarili. Halatang nagulat siya. Habang tinitingnan ng resume ni Tyla, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang sakit, kahiyan, at pang-api. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tatanggapin ba niya si Tyla para maging bahagi ng kanyang kumpanya? O harangan niya ang pagkakataong iyon para sa dalaga? Sa uli, inilapag niya ang papel at tumingin sa malayo.
Hindi niya alam kung handa na ba siyang harapin muli ang kanyang nakaraan o magpatuloy na lamang na hindi ito pinapansin. May tamang panahon para sa lahat, bulong niya sa sarili, bago ipikit ang mga mata at maghintay ng desisyong nais niyang gawin. Sa opisina ng CEO, nakaupo si Cedric habang hawak ang isang file. Nakalagay dito ang impormasyon ni Tyla Hermania, ang babaeng minsang naging dahilan ng kahiyan niya noong kabataan nila. Ngayon, matapos malaman na nag-a-apply ito sa kanyang kumpanya, nag-umpisa ng gumiling ang plano ni Cedric. Pablo, tawagin mo ang HR, utos ni Cedric sa kanyang assistant. Gusto kong mag-background check kay Tyla. Opo sir, i-check ko po kaagad, sagot ni Pablo. Nasanay na sa mga kakaibang utos ng kanyang boss. Ilang oras lamang ang lumipas at bumalik na si Pablo dala ang ulat mula sa HR. Sir, ito po ang impormasyon patungkol kay Miss Tyla Hermania, ani ni Pablo, habang inilalapag ang folder sa mesa ni Cedric. Single po siya at mukhang nahihirapan sa buhay. Na-bankrupt daw po ang negosyo ng pamilya nila. Kaya naman nag-a-apply siya ngayon. Napangiti si Cedric habang binabasa ang ulat. Hindi niya maintindihan, pero tila ba may pilyong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Tamang-tama, bulong niya sa sarili. Ipatawag siya ng HR para sa isa pang interview. Utos niya. Sigurado po kayo sir? Tanong ni Pablo. Tila nagdududa sa intensyon ng kanyang boss. Oo, sigurado ako. Gusto kong paasahin siya, sagot ni Cedric habang tumatawa ng mahina. Ako ang magdidikta kung anong mangyayari. Kinabukasan, excited si Tyla habang nakaupo sa waiting area ng HR department. Halata sa kanyang mga mata ang pag-asa na matanggap siya sa trabaho. Nang tawagin siya ng HR, pinapasok siya sa opisina. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas siya na mukhang malungkot. Halos hindi niya na napigilan ang luha habang naglalakad papalabas. Sa opisina ni Cedric, abala siya sa pagtatanong kay Pablo. Anong reaksyon niya? Tanong niya. Naku sir, halos maiyak na siya. Napakabait naman daw po at magaling sabi ng HR. Sagot ni Pablo. Naaawa na nga raw sila sa babae dahil excited pa naman daw yun sa pagpasok at sa paghintay. Natawa ng malakas si Cedric. Tamang-tama, pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Simula pa lang ito. Teka sir, kaano-ano niyo po pala yung babae sir? Bakit parang galit na galit po kayo sa kanya? Hindi maiwasang maitanong ni Pablo, kahit napatingin si Cedric dito. Pablo, may mga bagay na hindi mo na dapat malaman pa. Nakangiting sabi ni Cedric, kahit tumango at yumuko na lamang si Pablo. Habang iniisip ni Cedric ang mga plano niya, ay hindi niya mapigilang umiti. Hindi siya makapaniwalang darating ang araw na maghihiganti siya sa babaeng nanakit sa kanya noon. 2 araw ang lumipas at muli na namang may plano si Cedric. Pumasok siya sa opisina ng suot ang simpleng long sleeve at pati na rin salamin. Mukha siyang isang ordinaryong empleyado. Pablo, magpapanggap ako bilang HR. Tawagan niyo ulit si Tyla at sabihin niyo na may pangalawang pagkakataon siya. Sabi niya. Sige po sir, masusunod po. Sagot ni Pablo, na tila bata na aliw sa plano ng kanyang boss. Kinabukasan, nasa isang private room na si Tyla na naghihintay sa interview. Halatang excited na naman siya, pero may halong kaba. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Cedric. Good morning, bati ni Cedric. Napilit na pinapailalim ang boses para hindi makilala ni Tyla. Good morning po, Sagot ni Tyla na may ngiti sa labi. Pero biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang mukha ng lalaki sa harapan niya. Cedric? Ikaw na ba yan? Tanong ni Tyla na tila nagulat. Dito ka pala nagtatrabaho? Ang tagal na nang huli kitang nakita. Napalunok si Cedric, pilit na pinipigilan ang sariling matawa. Huwag na nga nating pag-usapan ng nakaraan. Nasa interview tayo. Malamig niyang sagot. Dahil doon ay napahiya si Tyla. Yumuko siya at humingi ng tawad. Pasensya ka na. Alam kong hindi maganda ang huli nating pagkikita. Walang oras para sa personal na bagay. Putol na Cedric. Simulan na natin ang interview. Napatigil si Tyla at napahiya.
Sinimulan ni Cedric ang kanyang scripted na tanong. Pilit na tinutokso si Tyla na may potensyal siya para sa trabaho. Pero solely, ngumiti si Cedric at sinabi, pero sa kasamaang palad, hindi ka tanggap sa HR department. Napatigil si Tyla. Nanlumo at halos maiyak. Sabi ko na nga ba eh. Malungkot na saad ng dalaga. Pero bago siya tuluyang bumigay, biglang nagsalita ulit si Cedric. Hindi ka tanggap sa HR department dahil kukunin ka bilang sekretary ng CEO. Sabi niya na may bahid ng kasiyahan sa boses. Napatingin si Tyla nang hindi makapaniwala. Talaga ba? Totoo ba yan? Tanong niya, halos hindi makapagsalita. Tumayo si Cedric at hinubad ang kanyang salamin. Ngumiti siya bago magsalita. Oo naman, at ang CEO na tumanggap sa'yo ay walang iba kung hindi ako, Tyla. Nanlaki ang mga mata ni Tyla. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ikaw? Ikaw ang CEO sa kumpanyang ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Tyla. Ngumiti si Cedric at may binulong sa sarili. Simula pa lamang to ng laro ko. Kung pinaglaruan mo ako noon, ngayon ako naman, Tyla. May sinasabi ka ba, Cedric? Tanong ni Tyla na halata ang pag-aalala sa boses niya. Wala naman. Gusto ko lang siguraduhin na makakabawi ako sa mga nangyari dati. Sagot ni Cedric na may mapanuksong ngiti. Natigilan si Tyla at napayuko. Ang bait mo talaga. Pero kakayanin ko ang trabaho, Cedric. Gusto ko lang ng bagong simula. Sagot ni Tyla na puno ng emosyon. Kung may nagawa akong mali noon, humingi ako ng tawad sa'yo. Hindi ko sinasadya yun. Napatingin si Cedric sa kanya. Tingnan natin kung ganon ka talaga kaseryoso. Malalaman natin sa mga susunod na araw, Tyla. Totoo ang sinasabi ko. Nakangusong sagot ni Tyla. Wala akong ibang hangad kung hindi ang magtrabaho ng maayos. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Tahimik lamang si Cedric bago sumagot. Tignan natin kung papaano mong harapin ang mga darating na hamon. Pero tandaan mo, Tyla, ang mga desisyon ko ay may dahilan. Nagkatinginan sila at sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Tyla ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang matatag. Salamat, Cedric. Pagtitiwala ako sa'yo. Sagot ni Tyla na may bahid ng pag-asa sa kanyang boses. Ngumiti si Cedric, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may mas malaki siyang plano para sa kanya. Para kay Cedric, ay hindi niya ito basta-bastang malilimutan. Kahit matagal na itong pangyayari ay nag-iiwan pa rin ito ng malaking sugat sa parte ng puso niya. Kinaumagahan, maagang pumasok si Cedric sa kanyang opisina. Pagdating niya sa lobby, napansin niyang naroon na si Tyla, nakaupo at nag-iintay sa kanya. Lumapit si Tyla na may ngiti sa labi. Good morning, Sir Cedric. Bati niya ng masigla. Halata ang excitement sa mukha nito. Tumango lamang si Cedric, bagyang tumingin sa relo, at tuloy-tuloy na naglakad patungo sa elevator. Hindi man lamang siya nag-abala ng kahit isang salita. Agad namang sumunod si Tyla, ngunit bago pa man siya makalapit, ay sumara na ang pintuan ng elevator. Ano ba naman yan? Pero okay lang. Dahil umagang-umaga dapat hindi ako may stress. Napapikit si Tyla sa pagkadismaya. Huminga siya ng malalim at muling ngumiti. Wala na siyang magawa kung hindi ang hintay na lamang bumukas muli ang elevator. Pagbukas nito ay sumakay siyang mag-isa at tumuloy sa opisina ni Cedric. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng malalim na boses ng kanyang boss. You are late, ani ni Cedric habang abala sa computer screen. Napakunot ng noo ni Tyla. Sir, kanina pa po ako dito sa kumpanya. Nagkita naman po tayo sa baba, hindi ba? Paano po akong naging late? Nagtatakang tanong ng dalaga. Iniayos si Cedric ang pagkakaupo sa swivel chair at umarap kay Tyla. Sa opisina ko nakabatay ang oras mo, Tyla. Kung nandito ka ng 8:10 at hindi 8, ay late ka na ng 10 minuto. Maliwanag ba? Seryoso niyang paliwanag. Napakanga si Tyla sa narinig. Hindi niya inaasahan na ganito pala kahigpit ang mga patakaran. Noted, sir. Sorry po. Sagot niya na lamang. Pilit na nilulunok ang hiya. Ipinakita ni Cedric ang mesa sa kaliwang bahagi ng kanyang opisina
malapit roon sa bintana. Diyan ang pwesto mo bilang sekretary. Sana alam mo na ngayon ang dapat mong gawin. Tahimik na umupo si Tyla sa kanyang mesa. Habang abala si Cedric sa computer, hindi niya mapigilang pagmasdan ng kanyang boss. Para siyang bumalik sa college days nila. Ang masipag, matalino, pero tahimik na Cedric. Ngayon nga lang, mukhang mas pino na ito at magandang hairstyle. Makinis na balat at bagay na bagay rito ang eyeglasses nito. Napangiti si Tyla. Successful na talaga siya ngayon at CEO pa. Bulong niya sa sarili. Napansin ni Cedric ang titig niya. Kumunot ang kanyang noo at tinapunan siya ng malamig na tingin. Tyla, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Utos niya. Ay sige po sir. Agad na tumayo si Tyla at nagtungo sa coffee machine. Sandali, gusto ko yung gawa talaga, hindi yung mula sa coffee machine. Dagdag pa ni Cedric. May cafeteria sa second floor. Dapat makabalik ka rito ng 5 minutes ha. Napanganga si Tyla. 5 minuto? Pero wala siyang magawa kung hindi ang sumunod na lamang. Agad siyang nagmadaling lumabas at nagtungo sa elevator. Subalit puno ang elevator. At sa isang elevator naman ay nasa 32nd floor. Mas lalo siyang matatagalan. Kaya't napilitang gumamit ng hagdan si Tyla habang tumatakbo pababa. Halos kapusin siya ng hininga. Pagdating sa cafeteria, mabilis siyang nagtimpla ng kape. Pinilisan niya ang pag-akyat pabalik. Pero nang makarating siya sa opisina, 1 minuto na siyang late. Tinanggap ni Cedric ang kape ngunit na pang-uwi ito sa unang tikim. Black coffee? Ayoko nito. Gawa ka ulit. Utos niya. Pasensya na po sir. Ayusin ko na po. Sagot ni Tyla. Pilit na pinipigilan ng inis. Muling bumaba si Tyla para magtimpla ng kape. Nang makabalik siya, muli na namang napang-uwi si Cedric. Napakatamis naman ito. Gusto ko yung sakto lang. Hindi mapait, hindi matabang, at hindi rin matamis. Reklamo niya. Okay po sir. Sagot ni Tyla, na ngayon ay hingal na. Sa ikatlong pagkakataon, bumalik siya sa cafeteria at inulit ang proseso. Pakigawa po na sakto lang ang lasa. Ayaw niyo po ng mapait, matabang o matamis. Halos umiyak na pakiusap niya sa barista. Sa wakas, nagawa na rin ang tamang timpla. Bumalik siya sa opisina. Pawisan at pagod na. Ngunit pagkabigay niya ng kape, tumayo na si Cedric. Hindi ko naiinumin yan. May meeting ako. Malamig na sabi nito habang iniabot ang laptop sa kanya. Ikaw na ang magbitbit nito ah. Hindi makapaniwala si Tyla. Ang pinaghirapan niyang kape ay basta-basta na lamang binaliwala. Pero wala siyang magawa. Sinundan niya si Cedric papunta sa meeting room. Dala ang laptop nito. Nagsimula na ang meeting sa silid. Tahimik si Tyla habang nagtitake down ng notes. Isa-isa niyang itinala ang mga bawat topic na tinatalakay. Nang matapos ang meeting, inutusan siyang dalhin ng makapal na folder na puno ng dokumento. Kahit mabigat, ay kinaya niya ito. Pilit na nilalabanan ng pagod. Habang naglalakad sila pabalik sa opisina, napansin niya ang bahagyang pagsulyap ni Cedric. Pero nanatiling seryoso ang mukha nito. Pagbalik sa opisina, ipinatawag siya ni Cedric. Summarize mo ang lahat ng napag-usapan kanina. Utos nito. Isa-isang binanggit ni Tyla ang mga punto mula sa meeting. Tumangutango si Cedric. Halatang impress sa ginawa niya. 8:00 na ng gabi nang matapos ang lahat ng gawain. Pagod na si Tyla, pero nagawa pa rin niyang magligpit bago lumabas ng opisina. Sabay silang sumakay ni Cedric sa elevator. Tahimik lamang silang dalawa hanggang sa magsalita si Cedric. Kamusta ang first day mo? Tanong nito. Hindi tumingin sa kanya. Ngumiti si Tyla, pilit na pinipigilan ng pagod. Okay lang naman po sir. Masaya. Sagot niya. Bahagyang natawa si Cedric. Halatang hindi kumbinsido. Talaga lang ha. Pagbukas ng elevator, tipid siyang nagpaalam. Good night Sir Cedric. Good night. Sagot nito. Diretso na sa kotse. Habang nagmamaneho pa uwi, hindi maiwasan ni Cedric na isipin ang nangyari. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang taong kinamumuhian niya noon ay muling dumating sa buhay niya ngayon bilang isa sa kanyang mga empleyado.
Lumipas ang mga araw at tila walang nagbago sa pagtrato ni Cedric kay Tyla. Araw-araw niya itong pinapahirapan. Ngunit nanatiling matatag ang dalaga at ayaw ipakita na napapagod na siya. Isang araw, muling nagkaroon ng meeting si Cedric kasama ang kanyang mga business partners. Nakaupo si Tyla sa tabi niya, abala sa pagtatala ng mahalagang detalye. Pinag-usapan nila ang bagong produktong ilalabas ng kanilang kumpanya. Nang matapos ang pagpupulong, bumalik sila sa opisina upang magplano ng susunod na hakbang. Isa sa pinakamahalagang sangkap ng bagong produkto natin ay ang Damask Rose, sabi ni Cedric habang iniikot ang kanyang ballpen sa pagitan ng mga daliri. Pero mahirap itong hanapin. Napatingin siya kay Tyla at biglang napangiti. May naisip siyang plano. Tyla, tawag niya. Napatingin ang dalaga sa kanya. Yes po, sir. Ikaw ang maghahanap ng Damask Rose. Nanlaki ang mga mata ni Tyla. Ako po? Pero, hindi po ba trabaho ito ng iba pang departamento? Akala ko po kasi sa opisina lang po ako magtatrabaho. Umisi si Cedric at dahan-dahang pinaikot ang kanyang swivel chair, paharap doon sa bintana. May reward ka kung magagawa mo yon. Napakurap si Tyla. Gustuin man niyang tumutol, alam niyang wala siyang magagawa. Kailangan niya ng trabaho. At higit sa lahat, kailangan niya ng pera para sa kanyang ina. Alauna na ng tanghali nang umalis siya upang hanapin ang Damask Rose. Ayon sa kanyang pananaliksik, sa malamig na lugar lamang ito tumutubo. Kaya naman nagdesisyon siyang pumunta sa Baguio. Sana lang matagpuan ko ito. Bulong niya habang sumasakay sa bus. Samantala, nasa opisina si Cedric at hindi mapigilang mapangiti. Imposibleng mahanap niya yun dito sa Pilipinas. Wala na siyang magagawa kung hindi bumalik na bigo. Aniya sa sarili. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, lumakas ang ulan at nagkaroon ng bagyo. Dumaan ang oras. Wala pa ring tawag o mensahe mula kay Tyla. Paulit-ulit na niyang tine-check ang kanyang cellphone. Ngunit nanatiling walang update mula sa dalaga. Nagsimula siyang makaramdam ng pag-aalala. Lalo na dahil sa kanya kung bakit umalis ang dalaga ng nag-iisa. Bakit ba ako nag-aalala? Deserve niya ito. Matapos niya akong lokohin noon. Parte ito ng paghiganti ko sa kanya. Hindi ako dapat na mag-alala sa kanya. Bulong niya sa sarili. 8:00 na ng gabi. Pauwi na ang ibang empleyado. Ngunit nanatili si Cedric sa opisina. Sa kabila ng kanyang pag-aakalang hindi niya pinapansin si Tyla, hindi niya maitatanggi ang kanyang pag-aalala. Sa uli, nagdesisyon siyang lumabas upang hanapin ito. May masama na rin kasi siyang nararamdaman at hindi niya na maitatanggi ang pag-aalala niya rito. Paglabas pa lamang niya ng gusali, napatigil siya. Sa harapan niya ay nakatayo si Tyla. Basang-basa ito, nanginginig at may hawak na plastik na naglalaman ng Damask Rose. Nanlaki ang mga mata ni Cedric. Tyla? Bago pa siya makapagsalita, bumagsak na ang luha ng dalaga. Masaya ka na ba, Cedric? Masaya ka nang pinapahirapan ako? Nagulat si Cedric sa tanong nito. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba hindi ko napapansin ang lahat ng ito? Patuloy ni Tyla, nanginginig ang kanyang tinig sa pagod at lungkot. Simula nang makapasok ako rito, ramdam ko na ang galit mo. Alam kong may gagawin kang masama para makiganti. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero kahit anong gawin mo, hindi ako susuko, Cedric. Kailangan ko ito. Kailangan kong kumita para sa mama ko. Napayuko si Cedric. Hindi niya inaakalang magiging ganito ang epekto ng kanyang ginagawa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog ang cellphone ni Tyla. Agad itong sinagot ng dalaga, ngunit bigla siyang natigilan. Ano? Nanginginig ang mga kamay ni Tyla habang hawak ang cellphone nito. Nasa ospital si Mama? Binitawan niya ang plastik na may lamang Damask Rose at nagmamadaling lumabas ng gusali. Agad siyang sinundan ni Cedric. Tyla, ano nangyari? Tanong niya. Inatake si Mama sa puso. Kailangan kong pumunta sa ospital ngayon din. Kailangan kong puntahan ng mama ko. Humahagulgol na sagot ng dalaga. Hindi nagdalawang isip si Cedric. Sumakay ka na sa kotse ko. Ihatid na kita. Dahil sa sobrang pagkataranta, agad namang sumunod si Tyla.
Pagdating nila sa ospital, halos patakbo siyang nagtungo sa front desk upang itanong kung saan nakakonfine ng mama niya. Nang malaman ng silid, mabilis siyang pumunta roon. Sa labas ng kwarto, sinalubong siya ng kanilang kapitbahay na si Summer. Tyla, Tawag nito sa kanya. Summer, anong nangyari kay mama? Okay na ba siya? Umiiyak na tanong ni Tyla. Inatake sa puso ang mama mo, Tyla. Dahil sa sobrang pag-aalala, hindi siya sanay na hindi ka umuwi o sumasagot ng tawag. Nakaramdam daw siya ng masamang pangitain. Lanlumo si Tyla. Halos hindi siya makahinga sa sobrang takot. Si Cedric naman ay nanatili sa isang sulok, tahimik at puno ng pagsisisi. Kung hindi niya sana pinagtripan si Tyla, hindi sana mangyayari ito dahil sa ginawa niya ay napahamak patuloy ang ina ng dalaga. Ilang minuto ang lumipas at lumabas ang doktor. Stable na po ang kondisyon ng pasyente. Ani nito na may ngiti. Maaari niyo na po siyang dalawin. Halos manghina sa tuwa si Tyla. Pumasok siya sa silid at lumapit sa kanyang ina na mahimbing ngayong natutulog. Maraan niyang hinawakan ang kamay nito at hinalikan. Nandito na po ako, Mama. Sorry at hindi po ako nakauwi kaagad. Umiiyak na sabi ni Tyla. Sa labas, napuno ng guilt si Cedric. Hindi niya alam kung papaanong babawiin ang lahat ng nagawa niya kay Tyla. Bago umuwi, nagtungo siya sa hospital counter at hindi na nagdalawang isip na bayaran ang lahat ng gastusin sa pagpapa-ospital ng ina ni Tyla. Kahit papaano, gusto niyang makatulong. Pag-uwi ni Cedric sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nagkakape sa kusina. Nang mapansin ang matamlay na itsura ng kanyang anak, hindi nito maiwasang mag-alala. Cedric, may problema ba? Tanong ng nag-aalalang ina. Napabuntong hininga na lamang ang binata at umiling. Ginawa ko ang isang bagay na hindi ko dapat ginawa, Ma. Pinahirapan ko si Tyla. Nagulat ang ina niya. Anak, bakit? Napalunok si Cedric bago muling nagsalita. Akala ko, makakagaan sa loob ko ang pag-iigante. Pero ang totoo, wala itong naidulot na mabuti, Ma. Ngayon mas lalo akong nakaramdam ng bigat sa puso. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Cedric, mabuti kang tao. Alam kong mabuti ka, anak. Hindi mo kailangang magigante para maibsan ang sakit ng puso mo. Mas magandang magpatawad, anak. Mas makakagaan sa loob ang gumawa ng tama. Napayuko si Cedric. Alam niyang tama ang kanyang ina. Kinabukasan, ay hindi muna pinapasok ni Cedric si Tyla sa trabaho nang malaman niyang nasa ospital pa ito upang bantayan ang ina nito. Okay lang, Tyla. Intindihin mo muna ang mama mo, sabi ni Cedric sa tawag. Salamat, Cedric. Pasensya na, ha? Sagot ni Tyla, halatang pagod ngunit nagpapasalamat. Habang mag-isa sa opisina, tulala si Cedric. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang nangyari kahapon. Munti ka na talagang may mapahamak dahil sa biro niya at pati na rin sa kanyang kalokohan. Pilit niyang iniiwasan ang mga sumisiksik na tanong sa kanyang isipan. Pero sa huli, napagdesisyonan niyang bumisita sa ospital. Bumili muna siya ng mga prutas at pagkain para sa mag-ina bago tumungo roon. Pagdating niya, nagulat na lamang si Tyla nang makita siya. Sir, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tyla, halata ang pagkabigla ngunit may bahid ng tuwa. May dala akong prutas at pagkain para sa inyo, naiyang sabi ni Cedric habang iniabot ang mga dala. Salamat. Sobra-sobra na to. Sagot ni Tyla na napangiti. Umupo si Cedric malapit sa kama ng ina ni Tyla. Tahimik niyang tinanong, kamusta na ang mama mo? Okay na. Sabi ng doktor, pwede na kaming umuwi bukas. Sagot ni Tyla, halatang gumaan ng loob. Napabuntong hininga si Cedric at tahimik na tumango. Buti naman kung ganun, bulong niya. Nagpasalamat si Tyla nang malaman niyang si Cedric ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital. Hindi ko alam kung paano kung mababayaran to, Cedric. Salamat talaga, ha? Kasalanan ko rin naman ang nangyari, kaya dapat lang na bumawi ako. Sagot ni Cedric. Halatang may pagsisisi. Nagyuko si Tyla at huminga ng malalim bago nagsalita. Cedric, may gusto akong sabihin. Tumingin si Cedric sa kanya. Ano yon?
Pasensya na sa lahat ng nagawa ko dati. Alam kong hindi maganda ang huling kita natin noong college. Nagsimula si Tyla at nakita ni Cedric ang bigat ng damdamin nito. Alam mo, Cedric, Patuloy ni Tyla. noong college, katuwaan lang talaga namin ng pangbarkada ko ang ginawa namin. Ginamit kita. Pero habang magkasama tayo noon, nagbago ang tingin ko sa'yo. Napakabait mo kasi. Masipag at kalmado kahit kailan. Napaisip ako, paano kung seryosohin ko na lang? Nanatiling tahimik si Cedric. Nagulat sa revelasyon. Pero dumating si Christian sa restaurant noong araw na yon. Patuloy ni Tyla. At natakot akong mawala ka dahil unti-unti nang gumaganda ang samahan natin noon. Kaya hindi rin kami nagtagal ni Christian at iniwalan ko siya. Halos araw-araw kong pinagsisisihan yung ginawa ko sa'yo, Cedric. Sinubukan kitang kausapin pero umiiwas ka na at nare-respeto ko ang desisyon mo. Tumango si Cedric, halatang naguguluhan. Hindi ko alam yan, Tyla. Akala ko talaga laro lang ang lahat sa'yo. Naging laro siya, pero naging totoo rin di kalaunan. Sabi ni Tyla, napangiti ng kaunti sa gitna ng kalungkutan. Hindi mapigilan ni Cedric na humingi rin ng tawad. Patawarin mo rin ako kung hindi ko ginawa yung kalokohan ko ngayon. Hindi sana nadamay ang mama mo. Ngumiti si Tyla. Wala yon. Sa tingin ko patas tayo ngayon. Sabay silang natawa at tila nawala ang bigat ng mga damdamin nila noon. Simula noon, naging magkaibigan na silang muli. Hindi na rin pinapahirapan ni Cedric si Tyla sa trabaho. Gusto kong maging patas tayo sa isa't isa. Madalas niyang sabihin. Mas kumaan ang trabaho nila at unti-unting nawala ang tensyon sa pagitan nila. Isang araw, niyaya ni Cedric si Tyla na mag-fine dining. Naalala mo ba yung kaarawan ko noon? Tanong ni Cedric habang papunta sila sa isang restaurant. Napangiti si Tyla. Oo naman, hindi maganda ang nangyari noon. Kaya ngayon, siguraduhin kong matatapos ng maganda ang araw natin. Sabi naman ni Cedric, kumpiyansa sa boses. Habang kumakain, masaya silang nagkikwentuhan patungkol sa trabaho at pati na rin mga plano sa buhay. Alam mo, Cedric, Sabi ni Tyla, hindi ko akalaing darating tayo sa ganito. Parang ang dami nating pinagdaanan, pero masaya akong nandito tayo ngayon. Tama ka, sagot ni Cedric. Isa ka sa mga pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pero syempre, may mga nangyari sa atin na hindi maganda. Pero alam kong nangyari yon para matuto tayo sa isa't isa. Tumango si Tyla at ngumiti. Tama ka, Cedric, at marami akong natutunan sa mga nangyari. Nakangiting sabi ni Tyla. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Cedric si Tyla sa bahay. Pagbukas ng pinto ng kotse, mag-iliw siyang ngumiti. Nandito na tayo. Salamat, Cedric, ha? Nakangiting sabi ni Tyla. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Bigla na lamang naalala ni Cedric na crush niya dati si Tyla. Sobrang ganda nito na para bang hindi kumukupas ang kagandahan. Sa gitna ng pag-iisip ni Cedric, ay napalunok na lamang siya at nakaramdam ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Napansin ni Tyla ang pagkapula ng kanyang mukha. Teka, parang bumalik ka sa pagiging estudyante, ah. Ang cute mo, namumula ka na naman. Natatawang sabi ni Tyla. Napahawak sa batok si Cedric. Pumasok ka na nga, malamig na oh. Tumawa si Tyla. Salamat ulit, Cedric. Ang saya-saya ko sa araw na to. Habang papasok si Tyla, pinagmasdan siya ni Cedric. Napangiti siya at nararamdaman ang kakaibang kaba sa dibdib. Napahawak siya rito. Tila sinusubukang maiintindihan ng nararamdaman. Pag-uwi ni Cedric, sinalubong siya ng kanyang ina. Good evening, ma. Bati ni Cedric sa ina. Mukhang maganda ata ang araw mo, anak, ha? Puna nito na may panunoksong ngiti. Naku, ma. Huwag na nga kayo. Natatawang sabi ni Cedric. Eh sus, kilala kita, anak. Pero mukhang inspired ka. Piro ng ina. Natawa si Cedric at nagpaalam ng papasok sa kwarto. O na nga, ma. Pero kailangan ko pong magpahinga. Mahaga pa po kasi ako bukas eh. Sabi ni Cedric habang umaakit sa hagdan. Tumango naman ang ina at kumuhay pa na parang inaasar ang binata.
Pagkapasok ni Cedric sa kwarto, ay huminga siya ng malalim. Mabilis niyang ibinagsak ang katawan sa malambot na kama at saka napaisip siya. Posible bang gusto ko na ulit siya? Tanong niya sa sarili habang napahawak sa dibdib. Umiling na lamang siya nang mapagtanto ang nasa isip niya. Ano ba itong iniisip mo, Cedric? Sabi niya sa sarili at napapikit. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Hindi pa pwede. Magulo ang lahat. Kailangan ko munang siguraduhin ang nararamdaman ko. Bulong niya bago tuluyang makatulog. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang pakikitungo ni Cedric at Tyla sa isa't isa. Pero may isang bagay na bumabagabag kay Cedric. Tuwing mag-uusap sila ni Tyla, ay bigla na lamang siyang kinakabahan at hindi niya maintindihan kung bakit. Kapag magkalapit sila, bumibilis ang tibok ng puso niya. Pakaramdam niya ay para siyang bumalik sa pagkabata. Kinikilig at natataranta kapag nakaharap na niya ang kanyang crush. Minsan pa nga, hindi niya mapigilang mamula. Isang araw, niyaya siya ni Tyla. Cedric, sumabay ka na sa lunch. May adobo ko rito, niluto ni Mama. At sa sobrang dami, pinaganda ka na rin niya. Nagulat si Cedric sa sinabi ng dalaga. Lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ayaw niyang mahalata ni Tyla ang nararamdaman niya. Kaya't umiwas siya ng tingin at kunwari, naging abala sa laptop niya. Ganun ba? Busy kasi ako ngayon eh. May kailangan akong tapusin. Malamig niyang sagot. Napanguso si Tyla at bumalik sa kanyang table. Napabuntong hininga si Cedric. Hindi siya tumanggi dahil ayaw niya ng pagkain. Ang totoo ay natatakot siyang sumabay kay Tyla at baka hindi niya kayanin ang kaba. Sa isang meeting, tahimik lang si Cedric habang nakikinig sa usapan. Si Tyla naman ay masipag na nagtitake note. Nang matapos ang meeting, bumalik na si Cedric sa opisina habang nakasunod naman si Tyla. Pagkapasok sa opisina, agad na nag-summarize si Tyla ng napag-usapan sa meeting. Ngunit napansin niya na hindi siya inaharap ni Cedric. Nakatuon lamang ito sa kanyang laptop. Hindi katulad ng dati na nakikinig ito ng mabuti sa kanya. Ngayon, parang wala itong pakialam sa presensya niya. Sir, tapos na po akong magbigay ng mga summary ng meeting. Sabi ni Tyla, matapos niyang ipaliwanag ang mga detalye. Okay, sige. Salamat ha. Sagot na lamang ng binata nang hindi man lamang siya nililingon. Napayuko si Tyla. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Bakit parang nagagalit si Cedric sa kanya? May nagawa ba siyang mali? Akala niya okay na sila. Pero mula nang mag-dinner sila sa fine dining, ay bigla na lamang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi niya maiwasang mag-alala. Isang araw, nagulat na lamang si Tyla nang bigla siyang pansinin ni Cedric. Tyla, gusto mong ihatid na kita pa uwi? Tanong nito. Napatingin ng dalaga sa kanya. Ha? Seryoso ka? Tumango si Cedric. Oo, tara na. Tumango rin si Tyla at sumunod sa kanya. Habang nasa kotse, tahimik lamang silang dalawa. Pakaramdam ni Tyla ay nagbago talaga ang pakikitungo ni Cedric sa kanya. Iniiwasan ba siya nito? Galit ba ito sa kanya? Dahil sa daming bumabagabag sa kanyang isipan, hindi niya na napigilan pa ang sarili at bigla na lamang siyang napaiyak. Napalingon si Cedric at nagulat. Tyla, bakit ka umiiyak? Sa gitna ng kanyang paghikbi, napatitig si Tyla sa binata. Cedric, bakit hindi mo na ako pinapansin? Bakit parang iniiwasan mo ako? May nagawa ba akong mali? Natatakot ako na baka nagalit ka na naman sa akin. Napakagatlabi si Cedric. Bumilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Ayaw niyang makita itong umiiyak, pero hindi rin niya alam kung paanong ipapaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sa halip na sumagot, nagdesisyon si Cedric na dumaan muna sa isang convenience store. Bakit tayo minto? Nagtatakang tanong ni Tyla habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. May bibilin lang ako saglit, sagot ni Cedric at bumaba ng kotse. Pagbalik niya, may dala siyang 2 cup ng ice cream. Lika, tambay muna tayo sa park. Wala nang nagawa pa si Tyla kung hindi ang sumunod. Umupo sila sa isang bench at tahimik na kumain ng ice cream. Hanggang sa bigla na lamang nagsalita si Cedric. Sorry
Napalingon si Tyla sa kanya, halatang naguguluhan. Ha? Bakit ka nagsusorry? Galit ka ba sa akin? Tanong niya. Umiling si Cedric at kinain ng isang scoop ng ice cream. Pero hindi pa rin siya nagsasalita. Kaya't mas lalong nag-alala si Tyla at inis na tumayo kaharap sa binata. Cedric, bakit hindi mo na ako pinapansin? Akala ko okay na tayo. Bakit parang may galit ka pa rin sa akin? Sunod na tanong ni Tyla. Sabihin mo nga sa akin kung anong problema mo. Napatingin sa kanila ang ibang mga tao sa park na para bang inaakala nilang binasted si Tyla ng binata. Lalo pang lumakas ang hikbi ni Tyla dahil sa sobrang hiya. Tumayo si Cedric at hinawakan ang balikat ni Tyla upang patahanin ito. Shh! Tyla, hindi ako galit sa'yo. Napatingin ang dalaga sa kanya. Ang mga mata ay puno rin ng luha. Bakit umiiwas ka sa akin? Napabuntong hininga si Cedric at tumupo ulit sa bench. Pinagmasdan niya ang magandang mukha ni Tyla at doon niya napagtanto na wala na siyang takas. Tyla, gusto kasi kita. Natulala si Tyla. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kung hindi mo ako gusto, okay lang. Pero gusto ko lang malaman mo na lately, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Tuwing kaharap kita, kinakabahan ako. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Para akong bata na first time na magka-crush. Amin ni Cedric sa kanya. Natahimik si Tyla at nagkatitigan silang dalawa. Ngayon na pagtanto ko na, hindi lang basta crush ang nararamdaman ko sa iyo, Tyla. Gusto talaga kita at hindi ko kayang itago pa. Natahimik si Tyla. Hindi alam kung paanong sasagot. Hindi niya rin may paliwanag ang nararamdaman niya. Ilang segundo silang nagkatitigan hanggang sa umiwas ng tingin si Tyla. Maya-maya ay napatingin siya sa relo at napasabi ng, Gabing-gabi na pala. Baka nag-aalala na si Mama. Mas mabuti sigurong umuwi na tayo. Tumango si Cedric pero halatang may iniisip pa rin siya. Tahimik silang sumakay ng kotse at nagpatuloy ang awkward na atmosphere sa pagitan nila. Nang makarating sa bahay ni Tyla, handa na siyang bumaba nang bigla na lamang nagsalita si Cedric. Seryoso ako sa sinabi ko sa iyo kanina, Tyla. Hindi yun biro. Natigilan si Tyla, pero sa halip na sumagot, ay ngumiti lamang siya. Good night, Cedric. Mag-ingat ka sa biyahe, ha? Pagkasabi nun, bumaba na siya ng kotse at pumasok sa bahay. Habang minamaneho ang sasakyan, hindi mawala sa isipan ni Cedric kung tama ba ang timing ng pag-amin niya. Bakit wala siyang sinabi patungkol sa feelings niya? Napailing siya. Pero ayos lang. Kahit hindi niya ako magustuhan, ang mahalaga ay nasabi ko na ang totoo. Sa kabila ng pag-aalala, hindi mapigilang umiti. Masaya siyang kasama si Tyla. At ngayon, handa na siyang maghintay kung kailan ito magiging handa na sagutin ang nararamdaman niya. Kinaumagahan, napansin ni Cedric na si Tyla na naman ang umiiwas sa kanya. Natawa na lamang ang binata at napailing. Parang nagkapalit lang tayo ah. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng dalaga. Hindi na napigilan pa ni Cedric ang kanyang sarili, kaya siya na mismo ang gumawa ng first move. Minsan, inaasar niya si Tyla at napapansin niyang natataranta ito at namumula sa iya. Isang beses habang abala ang dalaga sa kanyang mesa, lumapit siya nang hindi ito namamalayan. Mas inilapit pa niya ang mukha sa likuran ni Tyla at marahang bumulong. Kailangan mo ba ng tulong? Sa sobrang gulat, munti ka nang mahulog sa upuan si Tyla. Ay nako, kaya ko na ito. Nauutal niyang sagot habang mabilis na iniayos ang sarili. Tumango si Cedric na may mapanuksong ngiti. Sige, pero kung kailangan mo ng tulong ko nandito lang ako. Pagkatapos nun, bumalik siya sa kanyang upuan na may bahagyang tawa. Napapansin na rin ni Cedric na minsan ay nahuli niyang nakatitig sa kanya si Tyla. Kapag nagtatama ang kanilang paningin, mabilis na yumuyuko ang dalaga, na lalo namang ikinakatuwa ng binata. Nanatili ang ganitong sitwasyon sa loob ng 2 araw. Hindi niya inaasahan na ang dating mataray at seryosong si Tyla ay parang batang nahihiya at natatakot sa kanya. Kapag niyayaya niya naman itong kumain, sumasabay naman si Tyla, ngunit nananatiling tahimik ang pagitan nilang dalawa. Hanggang sa isang araw, nalaman ni Cedric na kaarawan na pala ni Tyla.
Napangiti siya at agad na nakaisip ng plano. Pablo, tulungan mo ako, ani ni Cedric. Gusto kong sorpresahin si Tyla sa birthday niya. May iniisip na akong paraan. Ano naman yung kalokohan mo, sir? Natatawang tanong ng kaibigan niyang si Pablo. Hindi to kalokohan, no? Gusto ko lang siyang mapasaya. Seryosong sagot ni Cedric. Bahala kong maganda ng celebration sa isang yacht. Wala akong pakialam sa isipin ng ibang tao. Ang mahalaga, maging masaya siya sa espesyal niyang araw. Sa tulong ni Pablo, inayos si Cedric ang sorpresa. Kinausap rin niya ang pamilya niya at pati na rin ang ina ni Tyla upang ipaalam ang kanyang plano. Dumating ang araw ng kaarawan ni Tyla. Kaninang umaga niya pa ito hindi pinapansin at nagkukunwaring hindi niya alam ang espesyal na araw na ito. 4:00 ng hapon at tahimik na gumagawa ng trabaho si Tyla nang biglang lumapit si Cedric. Tara, samahan mo ako saglit. Casual na yaya niya. Ha? Saan naman tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Tyla. May pupuntahan lang tayo. Business meeting. Palusot ng binata. Dahil sanay na si Tyla sa mga ganitong lakad ni Cedric, hindi na siya masyadong nagtanong at sumama na lamang. Nang makarating sila sa dalampasigan at makita ang isang yacht, lalo siyang nagtaka. Bakit tayo nandito, sir? Ngumiti si Cedric. Basta, sakay na. Pagpasok nila sa loob ng yacht, biglang sumalubong ang malakas na pagbati. Happy birthday, Tyla. Nakahawak sa cake ang ina ni Tyla habang masayang kumakanta ang pamilya ni Cedric, si Summer at ang iba pang malalapit nilang kaibigan. Halos mapaluha na lamang ang lalaki sa labis na tuwa. Ano to? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Tyla habang pinupunasan ng luwang dumadaloy sa kanyang pisngi. Lumapit si Cedric. Sorpresa para sa'yo. Gusto ko lang mapasaya ka sa espesyal na araw mo. Talaga? Cedric, ang totoo, akala ko ay nakalimutan mo na. Emosyonal niyang sagot. Ngumiti ang binata. Paano ko naman makakalimutan ang birthday ng isang espesyal na tao sa buhay ko? Masaya nilang pinagsaluhan ng apunan. Puno ng tawanan at masasayang kwentuhan. Nang matapos ang kainan, lumapit si Cedric kay Tyla. Lika, ipapakita ako sa'yo. Nagtataka mang sumunod, ay sinamahan pa rin ni Tyla si Cedric sa terrace ng yacht. Tumambad sa kanila ang malamig na simoy ng hangin, ang kumikinang na alon sa ilalim ng liwanag ng buwan, at ang kalangitang puno ng bituin. Tahimik nilang pinanood ang tanawin, hanggang sa nagsalita si Tyla. Cedric, salamat talaga. Isa ito sa pinakamagandang birthday ko. Hindi ko akalain na magiging ganito kasi ang araw ko. Ngumiti ang binata. Walang anuman yun. Noon nga, ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaroon ako ng masayang birthday eh. Gusto ko lang masuklihan yun. Saglit silang natahimik. Tumingin sila sa langit hanggang sa nagsalita muli si Tyla. Ngayon ay merong seryosong tono. Alam mo, Cedric, nung sinabi mo sa akin ang nararamdaman mo, nagulat talaga ako. Hindi ko yun inaasahan. Pero ngayon pagkatapos ng ilang araw na pag-isip, sigurado na ako sa nararamdaman ko. Napatingin si Cedric sa kanya. Nag-aabang sa susunod nitong sasabihin. Gusto rin kita. Hindi dahil sa gusto mo ko o dahil sa ginawa mo para sa akin, kundi dahil sa tunay ang nararamdaman ko para sa'yo. Nagulat si Cedric sa narinig. Tyla, seryoso ka ba? Ngumiti si Tyla at marahang tumango. Oo, Cedric. Totoo to. Hindi napigilan ni Cedric ang sarili at ito ay napangiti. Bigla siyang niyakap ni Tyla. Salamat, Cedric. Salamat sa lahat-lahat. Mabilis namang niyakap ni Cedric ang dalaga pabalik. Ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Parehong puno ng pagmamahal at saya. Habang maigpit silang magkayakap, biglang may sumabog na fireworks sa kalangitan. Sabay silang napatingala. Pinagmasdan ng makukulay na ilaw sa itaas. Naramdaman na Cedric ang mainit na kamay ni Tyla. Marahang inawakan ito. Nagkatitigan sila parehong may ngiti sa labi. Ito na siguro ang pinakamasayang araw ko, bulong ni Cedric. Ako rin, sagot ni Tyla. Habang patuloy ang pagsabog ng mga makukulay na ilaw sa himpapawid, ramdam nilang sa wakas ay nagtagpo na ang kanilang puso sa isa't isa.
Natapos ang gabi ng puno ng saya, tuwang-tuwa at pagmamahalan. Isang simula ng masayang kwento nilang dalawa. Matapos ang ilang linggo ng pag-iwas at hindi pagkakaintindihan, nagkaayos na sina Cedric at Tyla. Nalaman nilang pareho nilang mahal ang isa't isa at hindi na nila kailangang magtago pa. Isang gabi, habang magkasama silang kumain ng hapunan, napag-usapan nila kung papaano nila mapagtatagumpayan ang mga pagsubok ng kanilang relasyon. Alam mo, Cedric, masaya ako at hindi na ako takot. Nararamdaman ko na ang tunay na pagmamahal mo sa akin. Sabi ni Tyla, habang tinitingnan si Cedric na puno ng pasasalamat. Wala akong ibang nais kung hindi ang maging masaya ka, Tyla. Hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito. Pero nandito tayo ngayon at walang makakapigil sa ating pagmamahalan. Sagot ni Cedric, sabay abot ng kamay kay Tyla. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap at hindi na nila iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Nakalimutan nila ang mga chismis at mga usap-usapan patungkol sa kanilang relasyon dahil alam nilang mas importante ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Ang bawat isa sa kanilang mga kasamahan sa trabaho ay naging tahimik na rin. Hindi na sila binabastos o binibigyan ng pansin kasi masaya na silang makitang magkasama ang dalawa. Isang gabi, isang espesyal na kainan ang inihanda ni Cedric. Pinakilala niya kay Tyla ang isang ideya na naging simula ng isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Tyla, gusto ko sanang magplano ng isang dinner. Isang fine dining na tanging tayo lamang at ang ating mga pamilyang naroon. Sabi ni Cedric na may malambing ng ngiti. Napatingin si Tyla sa kanya at nagsabi ng, Wow, Cedric, sobrang ganda ng ideya mo. Sigurado akong matutuwa ang pamilya natin sa plano mo. Hindi na kailangan pang magdagdag ng salita sa Cedric dahil masaya na ang puso ni Tyla sa simpleng ideya ng pagkakaroon ng masayang gabi kasama ang kanilang mga pamilya. Dumating ang araw ng espesyal na fine dining. Ang kaganapan ay puno ng tawanan, kwentuhan at masayang pag-uusap. Ang kanilang mga pamilya ay nagkasama, nag-uusap patungkol sa mga plano sa hinaharap. At ang mga magulang ni Tyla at Cedric ay parehong masaya na makita ang kanilang mga anak na nagmamahalan. Ngunit isang sandali, tumayo si Cedric, tumayo rin si Tyla. Nagtataka kung ano ang nangyayari. Napatingin siya sa mga magulang nila na may nakangiting mga mata at nag-aatubili pa siyang magsalita. Cedric, bakit tayo tumayo? Tanong ni Tyla, medyo naguguluhan. May sorpresa ako sa iyo, sagot ni Cedric habang iniabot ang kamay ni Tyla. Pagkatapos, bigla siyang lumuhod sa harapan ni Tyla at inilabas ang isang mamahaling singsing mula sa bulsa. Cedric? Ang tanging nasabi na lamang ni Tyla sa labis na gulat. Sa araw na to, Tyla, nais kong gawin ng isang bagay na matagal ko nang pinapangarap. Mahal na mahal kita, Tyla, at gusto ko sanang magkasama tayo habang buhay. Will you marry me? Tanong ni Cedric. Ang mga mata ay punong-puno ng emosyon. Mahapdi ang mga mata ni Tyla sa mga luwang hindi na niya kayang pigilan pa. Oo, Cedric. Oo. Sumagot siya, kahit nagpalakpakan ng kanilang mga pamilya. Puno ng kagalakan at pagmamahala ng puso nila. Ang araw na iyon ay naging simbolo ng isang bagong pag-ibig, ng pagpapatawad at ng masayang simula para sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang buwan at natuloy na rin ang kanilang kasal. Ang mga tao na malapit sa kanilang buhay ay naroon. Ang mga kasamaan sa trabaho, ang kanilang mga pamilya at pati na rin mga kaibigan. Habang naglalakad si Tyla sa aisle, dama niya ang bawat hakbang ng kaligayahan. Ang kanyang puso ay puno ng saya at hindi niya kayang pigilan ang mga luha ng kaligayahan. Nakikita mo ba, Cedric? Para akong isang prinsesa sa araw na to. Sabi ni Tyla nang makita ang kanyang sarili sa harap ng simbahan. Ang mga tao sa paligid ay may ngiti sa kanilang mga mukha. Nang dumating siya sa harap ni Cedric, inabot ni Cedric ang kanyang kamay at nagdikit ang kanilang mga palad. Sa wakas, Tyla, magpapakasal na tayo at magsasama habang buhay, sabi ni Cedric, puno ng pagmamahal. Ang kasal nila ay hindi lamang basta isang seremonya, kung hindi isang saksi sa kanilang pagmamahalan at sa kanilang mga pangarap na magiging magkasama habang buhay. Ang bawat isa sa kanila ay may mga pangarap,
at si Tyla ay handang maglakbay kasama si Cedric sa bawat hakbang ng buhay. Ang kanilang buhay bilang mag-asawa ay naging perpekto. Nagsimula silang magtulungan sa pagbuo ng kanilang pamilya at kalaunan ay nabiyayaan sila ng isang anak na babae. Ang kanilang buhay ay puno ng aral, pagmamahal at pati na rin saya. Si Cedric ay hindi na humiling pa ng iba. Ang buhay natin ngayon ay mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Salamat Tyla. Hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito. At ang pinakamahalaga, tayo ay magkasama ngayon. Sabi ni Cedric habang tinitingnan si Tyla at ang kanilang anak. Para sa ating lahat, Cedric, ang tunay na kaligayahan ay nasa pagmamahalan at sa pagtanggap ng isa't isa. Sagot ni Tyla. Ang aral ng kwentong ito ay patungkol sa pagpapatawad, sa pagtanggap ng isa't isa, at sa pagpapahalaga sa pagmamahal ng pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan nilang mangyari ang kanilang mga pangarap kapag nagsama sila sa hirap at ginhawa. Puno ng mga aral na hatid ng kanilang buhay. Naging masaya sila at nagpatuloy sa pagbuo ng mas magandang bukas. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kaligayahan ay hindi sa material na bagay, kung hindi sa pagmamahal at pagtanggap ng pamilya, at higit sa lahat, sa pagmamahal sa isa't isa.